Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So for this video, gawin natin ang finance and career reading para po sa may mga Sagittarius in Jupiter. So kung hindi nyo po alam kung kayo ba ay Sagittarius in Jupiter or andoon na wala kang idea, o sabihin lang natin nakita mo kasi Sagittarius at binase mo lang kung kailan yung sa araw ng kapanganakan mo kasi Sagittarius ka, may posibilidad na hindi para sa itong reading na to. So, before you continue, i-click mo yung links nasa taas and stop watching. Pumunta ka sa video na yon kung saan shinare ko doon kung paano mo makukuha yung Jupiter sign mo at para saan nga ba itong mga to. Pero kung confirm mo that you are a Sagittarius in Jupiter, tandaan mo na yung mga readings natin are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung bago ka sa channel, click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Ayan. Kung gusto niyo po magkaroon ng access naman sa mga exclusive videos like our extended readings at maging priority sa mga live readings po natin in the future, click niyo lang po yung join button sa baba. At kung andun na gusto niyo magpa-schedule ng private reading or spellworks, message po ako sa Facebook page ko. It's in the description below. Donations can be sent via the thanks button o yung ating GCash or Maya number at the bottom of your screen. Tingnan natin anong energy muna, overall energy mo. So we have here is the 9 of Swords. So 9 kasi this is the number of sacrifices, higher levels of learning. Habang si Swords naman, symbol siya ng air. So anything tungkol sa pag-iisip natin at kaalaman. So, ano ba overall energy mo? Ayan. Alam mo, minsan kailangan mo talagang mag-take ng risk. So, medyo susugal tayo ng very light in terms of your finances. Hindi naman yung sugal na, alam mo yung roulette, yung umiikot sa may bola sa casino. Hindi naman ganon na parang bahala na yung papakaramdaman mo. Ang sinasabi dito ng universe, yung sugal na gagawin mo is more on calculated decisions. Kasi tawag dito, kumbaga minsan kailangan mo lang enough info. So yung mga yung mga mahilig dyan sa trigonometry, ayan, nosebleed math. 'Di ba parang kapag ang isang right triangle, if we have at least pag alam natin yung gaano kahaba yung dalawang sides, we are able to compute for the angles of the other, yung ibang angles, tsaka yung hypotenuse. Hypotenuse. Makakompute natin. So, kumbaga, you don't need all the info. Meron ka lang basic info na kailangan. Then, you could make the proper computation. Same thing din sa'yo. You have the basic information na kailangan mo. Ba't ka pa nang hihingi ng sign? Ba't ka pa hanap ng ibang mga tawag dito, ng ibang info. Work on what you have. Kasi may mga tao na ang ginagawa nila, ay, para makapagsimula ako, kasi dapat may ganito, may ganyan. Ang daming hinahanap. Would you think ako na nagsimula ako dito, may mga gamit ako, marami akong cards, or I have this place ko sa magre-record. Hindi. Sa mga nung nagsimula ako, sa mga nakasama ko noon, they know yung hirap ko. Yung tipong sa cellphone ka nag-i-scroll, pag may nag-chat, mawawala yung chat. Kasi may ginagamit akong app. Nagre-record ako na tapos pag in-edit ko yung video, nagahang yung phone ko kasi sobrang laki ng file. Nagre-repeat na naman ako para ma-upload ko lang yung weekly horoscope. It took me some time bago ko ma-reach kung nasan ako ngayon sa pag-record. I mean, yung in terms of mga gamit. What I did is naging focus lang ako doon sa gusto ko. And andoon yung point na I work with what I have. Agang research, tanong. As in, kung sino yung mga pwede kong lapitan to help me. Know kung ano yung mga pwede kong gawin, nilapitan ko. It's the determination eh. Hindi sa lahat ng oras ibibigay sa'yo lahat. Sometimes you need to work with what you have. Parang sa pagkain, sa pagbukas mo ng ref, diba? Ang daming mga leftovers. And minsan from the leftovers, nakagawa ka ng ulam na iba, diba?
Ganun lang din yun. It is let your creative side lumabas. You're a fire sign, so there are passions in you. I-tap in mo yon, utilize mo yon, make the most out of it, and magugulat ka na lang, ay, pwede pala yon. Next thing then, hanggang magkaroon ka ng progressive growth. Ngayon, tingnan natin anong message sa'yo ng darkness tsaka ng light. Bakit darkness and light? Para balance tayo, di ba? Yin-yang. So, gagamitin natin for darkness, si dark mirror. For the light is worker light. Redundant na names. So, ang message ng darkness sa'yo is number 9, envious gluttony. And 26, peaceful among thorns. So, actually, parang inuulit lang niya yung sinabi ko nung sa energy. So, envious gluttony. Pero ito yung dagdag na sinasabi sa'yo ng darkness. Di ba sinasabi nila, masamang mainggit? Cancer daw yun. Hindi. Sinasabi ng card dito, the envious gluttony is telling, okay lang mainggit. Normal yon. Pero, ang tanong, paano mo gagamitin? Kasi marami tayong kilala, di ba? Alam niyo yan. Marami ka rin kilala na pag nainggit, maninira, mga hatak pababa, andiyan nagagawa ng kwento. That's a negative side ng inggit. But there's also a positive side nun. Pwede mong gamitin yung inggit na yon as inspiration for you to pursue it more. Yung mga tipong, hala, ang galing-galing naman, ang dami-dami niyang card. Ayan, ang dami-dami naman niyang tarot cards, tsaka oracle cards. Gusto ko rin ako. So, I'll work hard. I'll dedicate yung mga time na dapat na sinasayang ko. I'll dedicate it para makapag-produce ako ng pera, para mabili ko yung gusto ko. That is the positive side. Yun yung magandang side ng inggit. Katawagin natin siyang the goods magandang inggit. So the good envy. Yun yung gusto ipakita sa'yo ng darkness. Hindi dahil inggit yan, masama. Hindi dahil nainggit ka, bawal yun. Kasi yan yung peaceful among thorns. Yung thorns dito, ito yung envy mo Gagamitin mo para to be the best version of who you are. Kumbaga sa bagyo, parang agila, imbes na magtago ka mula sa malakas na hangin, maging agila ka, gamitin mo yung hangin para mas palalo ka makalipad ng mas mataas, mas matayog, mas malayo at hindi nakakapagod. Remember, ang energy, ang envy o ang inggit, isang emotions yan. Ang emotions ay energy. Pwede mong gamitin yung energy na yon for good or for bad. Decision mo yun. Tingnan natin anong message naman sa'yo ng light. So we have here is activated earth, power places, ley lines, trust where you're led, and lifting the veil, questioning everything, anything unaligned must go. Ayun na nga. So, actually, sa finances mo, by the way, sa finances mo, medyo magkakaroon tayo ng break. Siguro, sa Sagittarius, siguro actually, this November mga latter part no November, mag-start ng boost yung finances mo. If it's for business yan. If it's for work, there will be some trainings for preparation para sa'yo. So, somewhere in end of November to. So, yung message ng light sa'yo, kasi nga diba, this is about learning. So, in learning, paano ba tayo natututo? Ang tanong, syempre. And yung nakakatuwa minsan sa tanong, madedistinguish mo pag may nagtanong sa'yo, di ba doon mo maano kung malalaman kung may alam ba siya o andoon na mababaw ba yung pagkakaintindi niya. Minsan nasa tanong lang magkakaroon ka na ng idea how a person thinks. Kung selfish ba siya, kung andun ba na malawak ang pag-unawa niya. So, andito yung pinapala ng universe sa'yo. Don't forget to always ask. Wala namang masama. There's no such thing as a wrong question. Nung nagtuturo ako nung nag-work ako sa BPO, tapos pa nag-hold, meron akong trainings na kinoconduct doon sa mga new hires.
I always tell them, if you have questions, huwag kayong mag-atubiling magtanong. There is no such thing as a stupid question. Andoon lang na baka mamaya, pag hindi niyo tinanong yan, hindi natin masagot. So, sometimes the universe, weird lang ako sumagot ang universe. Minsan, para siya si Big Brother, sabihin sa'yo, malalaman mo sa takdang panahon. And that is where, pag gano'n yung sagot ng universe, that only means binibuild niya yung trust mo sa kanya. Kumbaga, in common word, faith. Yung pananampalataya mo. So, ando na, it's time that yung question, wag mo masyadong stress yung sarili mo na tiyatry mo explain na baka ganito, baka ganyan, baka ganito. Wait, ang baka masarap yung malamig ngayon dito sa Trinidad. Manghigupin na sabaw. So, let's stop stressing ourselves na pinipilit nating intindihin when andyan ang universe para explain sa atin. Kasi once you start following yung path na binukas ng universe sa'yo, hay ang buhay mo. As in, no, hindi ka naman stress. Kung saan dumarating yung mga kailangan dumating at the right time, and you will be certain na everything that you need, i-cover ng universe para sa'yo. So I hope nakatulong yung readings at tandaan yung mga readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At pag kinlik nyo po yung join button sa baba, magkakaroon kayo ng access to watch yung ating mga exclusive videos like yung extended readings natin. At magkakaroon sa mga future live po, magiging priority po kayo na basahan natin kasi may member kayo. Sa mga nais naman po magpa-schedule ng private reading or spellworks, do message me in my Facebook page. The link is in the description below. At sa nais po na mag-donate to send your support, you can use po yung thanks button o yung ating Gcash or Mayan members on the bottom of the screen. So maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet. Ayan, bubulol na ako. Kasama po ang Mikay Noodles. You have a great day and keep safe po. I'll see you. Thank you.